din naman. Katulad natin doon na in dealings tayo with America. Praise the Lord. Doon nagsimula yung himala. Amen. Praise the Lord. So, siguro, ituloy lang natin yung pakikinig ng isang papuri ng awit na to. Habang tayo ay nananahimik o nakikiawit sa pagsamba ng walang hanggang papuri. Tuloy lang natin. Puri ang nais, di mapigilan ng galaw. Jesus, lagi ikaw ay sapat. Di mabibilang ang iyong kabutihan. Praise the Lord, hallelujah. Mo di mapapandayan. Jesus, ikaw lamang na dapat. Magpupapaw ng papuri ang naging puso. Praise the Lord. Hanggang papuri sa hari ng mga pagbabalong nakilala ko ang papuri ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin ang basahin ang pahayag 7. Sa verse 12 tayo hanggang 17 natapos. Nandun tayo? Revelation 7:12. Amen. Ang pagpapala, kaluwalhatian, karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan ay sa aming Diyos, magpakailanman. Amen. Pag sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na may suot ng mapuputing damit, sino ba sila at saan sila nanggaling? Sinabi ko sa kanya, Ginoo, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ang nanggaling sa malaking kapighatian at naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ang mga ito sa dugo ng kordero. Kaya sila'y nasa harapan ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo. At siyang nakaupo sa trono ay kakandungan sila. Sila'y hindi na magugutom pa, ni mauuhaw man, ni hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang nakakapasong init, sapagkat ang kordero na nasa gitna ng trono ay siyang magiging pastor nila, at sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Gusto ko lang mapakinggan natin ang awit na pinapakinggan ko kanina, yung makinig tayo sa awit ng Fill My Cup, Lord. Ano ko na rin sa inyo ito. Pinapakinig ko na rin sa inyo dati. Praise the name of the Lord. Could not satisfy.
Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, Lord. Tayo manalangin. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lord, Lord. Mga may pagkakataon talaga na hindi kami na-satisfy ng mga bagay sa mundo nito. At never naman talaga sabi niyo sa salita niya na hindi naman talaga ito nakakabusog sa aming mga hinahanap. Na minsan hindi namin alam kung ano yun. Hinahanap namin sa madaming bagay, madaming pera, madaming material, madaming accomplishment, madaming kaalaman. Hinahanap namin yan kung saan-saan, Panginoon, sa mundo na ito. Pero wala ni isa na pwede talagang magbusog sa bawat isa. Kaya sa awitin na ito, Panginoon, ang aming dalangin, narito kami sa inyong harapan, tinataas ang aming mga buhay, punuin niyo nga ang Diyos, busugin niyo kami ng iyong presensya, busugin niyo kami ng iyong mga kayamanan ng iyong mga pangako. Busugin niyo kami, Panginoon. Glory to God, glory to God. Ng iyong kalwalhatian. Hallelujah. Ito ang talagang makakapagbusog sa bawat isa. Kung meron man mga hinahanap pa, alam ko papahirin niyo, papawiin niyo, sabi nga sa pahayag na binasa namin, ang mga luha ay papahirin dyan sa presensya niyo. Ang mga sakit ay mawawala. Kami, Panginoon, ay iinom ng tubig sa bukal ng buhay. Glory to God. That will satisfy us all. Thank you, Jesus. At higit sa lahat, ang talagang nakakapagpadaloy ng kagalakan, nakakapagbusog, nakapuno ng kagalakan at kasiyahan, at nakapagdaloy nito sa aming buhay ay ang tanging banal na Espiritu na nanggaling sa inyo.
O Ama naming Diyos, O Panginoong Jesus, hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit, fill us, fill our cup, fill our lives, and let it overflow with joy. Let it overflow with joy. Panginoon, meron kami mga kapigatian, kapaguran, kalungkutan, kasakitan, kapagabagan, lahat na yan, Panginoon. Pahirin niyo, pawirin ninyo sa magitan ng kapuspusan ng banal na Espiritu sa harapan. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise your name. Glory, glory to you. Salamat, Ama, sa aming pagsama-sama na ito. Nawa, pagkitaan niyo kami, O Panginoon Jesus. At abutin niyo, damdamin niyo, pakinggan niyo ang bawat puso. Panginoon, akbayan niyo ang bawat isa, Lord. At i-comfort niyo, i-welcome niyo, as we welcome you also, O God, our Father, in our midst. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga po, at mapostol kami ng tayong kasiyahan at kagalakan. Nasa inyo lamang mangyayari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So, meron po bang meron po bang magpapatotoo? Para tuloy-tuloy na po ang ating pagpapala sa umaga na ito. Praise the name of the Lord. Siyempre, pasalamat ko sa lahat ng mga activities natin itong nakaraang ay puno-puno ng pagpapala ng Panginoon. Natuloy yung Women's Conference at napakasaya, napakaganda. Sabi nga ni Pastor Rafael, parang sabi niya, pray nga ata ng gusto to eh. Kasi dumali nga sa kanya. Siya yung napuspos eh. Sabi grabe. Ang pagiging pangusap sa kanya ng Panginoon. At talagang ang ganda ng pagkakamensahe kasi tugmaan. Tugmaan kami. Mula doon sa prayer na message ng si Pastora Linda. Kung mayroon siyang prophetic name, ang tawag doon, Hasada. Si Pastora Hasada. Si Lilian. Tapos, siguro yun, it is a name ng Hesed. Yan yung isa sa mga parang version lang ng Hesed. Ibig sabihin yung Judge Loyal Love. Diba? Tapos, yung ministry sa family. Tapos yung ministry sa church o sa body of Christ. Parang nagtagni-tagni. Natuwa lang ako dahil sabi ko, Lord, di ba maganda ang speak sa kanila? Yan, maging maganda yung si Lord ang bigay sa akin, yung value of women. Kahalagahan ng kababaihan. Mula sa pag-create pa lang kay Adan hanggang sa ngayon, mahalaga talaga dapat. Kaya nga kung meron tayong mga minimenos na halaga ng nanay, ng babae, o sinasabi natin na lagi na naka-second lang ang babae, second lang. Di po, kailangan pantay ang privilege, pantay ang tawag dito yung pagkakataon, pantay ang karapatan, no? Hindi pantay ang katangian, kasi iba-iba tayo ng katangian eh. Pantay ang authority. Okay. Pantay ang pribilehiyo. Pantay, pareho ang ating mga opportunity. Hindi yung, pang babae lang yan. Although, meron tayong sinasabi talaga mga role-playing o mas magandang ang babae ang gumagawa o kaya mas maayos na lalaki ang gumagawa. We recognize that. Kasi meron naman talaga tayong kanya-kanyang katangian. Pero kung kaya namang gawin ng babae, why not coconut, diba? Pero may mga delikadong katulad ng mga foresters, diba? Mga forest rangers. Mahirap naman sa babae, ma-rape sila. Pag nakita sila ng mga gala-gala. O diba? Delikado yun. Kaya sabi nga ng aking daddy, huwag kang maging investigador kasi hindi naman bagay sa pambabae. Sa opisina. Pero sa pag mga, mga lugar ng
hindi naman delikado masyado, pwede naman doon pa na ng mga babae. O siyempre, merong escort. At saka, ang escort ko naman lagi, barangay, saka yung mga lalaki dun sa field. Ako lang taga-imbestiga. Tulad taga-sulat, taga-tanong. Okay. Pero merong mga bodyguard. Thanks the Lord. Napakabuti ng Diyos. Natuloy, no? Agad dito, glory. Lahat na masaya, lahat naman na satisfied, lahat na napuno ng kapuspusan ng salita ng Diyos. Praise the Lord. So, kaya sa Diyos ang papuri. Medyo nahirapan nga din ako dahil alam niyo na may trabaho ako. Pero gusto ko pa rin makakontribute sa ating body women. Ito daming commercial. Ay, natupad naman. Kaya praise the Lord. Actually, nung Monday pa na ano ko yung outline. Sabi ko, saan ba yung mahalaga ang kababayan? No? Saan ba binigyan ng kahalagahan ni Lord yung kababayan? Naalala ko, unang-unang salita ng Diyos kay Adan, parang hindi tama na nag-iisi lang si Adan. Wala siyang pwedeng kapartner. Lahat ng hayop binigay niya eh. O, ikaw magpangalan. Mag-alaga. Kasi uso ngayon, di ba, mga anak, mga natuta. Kaya ako, nanonood ako. Ang alaga nila, yung mga iba-ibang klaseng iguana ba yung? Iguana ba yung parang butiking pa gano'n? Ang dami. Ang kumikita, yung nagsusupply sa kanila ng pakain. Ano yung pakain? Ipis. Nag-alaga ng ipis. Kumita siya doon, nabuhay silang magdanay. Nakatapos siya ng college, engineering, civil engineering. Tapos yung kapatid niya, naipadala niya sa abroad, na suportahan niya sa mga pangailangan hanggang sa makapag-abroad. Tapos yung nanay niya, pinatigil niya sa trabaho kasi konti lang naman ang sweldo. Siya na yung katulong sa, tapos dun sa ibabaw ng pinakakwartong madilim na merong mga kahon-kahon. Andun yung mga iba't ibang klaseng ipis. Grabe, weird, Ngayon kaya niya hawakan yung ipis eh. Ewan lang yung ipis dito na nagkalat-kalat. Kasi yung karaniwan ng ipis na inaano nila walang pakpak. Yung pambahay daw kasi ang bilis lumakad, di ba? Yung mga alaga nila hindi mabilis lumakad. Hindi. Alam mo ba, napakadami palang klase ng ipis? Meron naman may pakpak. Pero meron din doon. Tapos ang pinapakain nila yung mga gulay-gulay na tinatapon dyan. Kaya kaysa naman itapon, ipakain ko dito sa alaga ko, malulusog. Purihin ng Diyos. May paraan talaga ang Panginoon. Sa lahat ng umiyak nga yung bata eh. Sabi yan, nag-research lang siya, nagtinakakita siya, pwede pala, meron pala mga nangangailangan. Yun talagang business, di ba sabi yung singgitan? Tignan mo kung yung pangangailangan sa paligid, yun yung tignan mo kung ba't meron kang mai-offer doon at may business ka lang. Pero dami nangangailangan ng ipis kasi nag-aalaga ng mga exotic animal, mga butiki-butiki. Mayayaman. Kumita na kagad. Dinay na ni Ato Maroli yung kotse niya eh. Sabi, ganda ang kotse mo Dipindot lahat. Kailan mo nabili to? Last year lang po. Kaya ayaw mo pa i-drive. Opo. Pinapag-drive pa niya sa ganda. God is good, no? Kaya yung mga nanay, mga kababayan, you cannot undermine or underestimate. You cannot underestimate the women. Kasi sabi nga, man, it is not good for a man to be alone. At ang lumabas ay yung babae. Yan. Si Isha. Una si Ish, tapos si Isha. Ibig sabihin nun, tayo bilang mga tao, we need someone. Ka-fellowship, ka-works, ka-best friend, ka-partner, no? At kabiyak, katuwang, yung talagang match.
Yung match sa'yo. Wag lang kalaguyo. Video plan. Okay, so pasalamat tayo. Pero kung gusto magpasalamat sa Panginoon, praise the Lord. Naririnig niyo naman ako, no? Good, good. Okay, good. Yan. Wala na daw dito. Yan po sa kabila. Meron pa ba? So, makita natin dito, merong break ba yung tawag dito? Medyo, pero tayong mga kaano ngayon. Praise the name of the Lord. So, punta tayo sa pahayag. So, yan ang ating outline, no? Punta tayo sa ating outline. So, nandiyan na tayo sa practices of tribulation. Yung isa ay hindi, tama. Sama na yan. Sa practices ng tribulation, yung seven seal. Yung, ay, six pala. Anim na, tawag yan, tatak, or anim na pangselyo, ng tatak. No? Tapos, pagkatapos niyan, ng anim, tapos ba natin yung anim? Four lang. So, doon muna tayo sa ano. Medyo daanan lang natin ng konti. Kasi, yan. Yung panglima na, so makita natin yung apat na senaryo, no? At ang pinakahuli doon, yung kamatayan, yung pinakahuli sa pang-apat. Na pag nakita mo yon, yung panahon na yon, ay makikita mo napakaraming kamatayan. So siguro pinatikim lang sa atin ni Lord yung time na nagkaroon ng pandemic. Ha? Sa panahon natin. Actually, hindi lang naman minsan nangyari yan. May mga panahon na nangyari na rin ang mga pandemic. Sa China nga, at saka sa Mongolia, yun yung bubonic, yung sa pamamagitan ng daga. Diba? Tapos yung ito nga, yung nagkaroon tayo ng virus, yung time na yun, may nagkaroon tayo ng, yung time sa virus na yun, ha? Ha? Ano? COVID. COVID. Hindi ko maintindihan. Ang dinig ko, lubig. Ha? Tubig. Ha? COVID. COVID. Sige. So, yun yung, so yung mapapansin natin dito, no, merong hunger, yun yung famine. Merong sword, yun yung gera. Merong death, yung plagues and pestilence. Yung beast of the earth, yeah, and by the beasts of the earth. So, pwede rin yung mga sakit na galing sa animals, kasi yung beast, pwede din yun. Hindi natin maano yung pinaka-exact, no? Pinaka-exact na description. Kasi hindi natin alam kung ano yung darating. Kasi sabi nga dito, ito ay mga darating. So, hindi pa natin. Pero may mga may mga test tayo. May mga paunang patikim. Kaya kung hindi pa tayo mag-repent ng todo, ay pwede natin maabutan yon. O hindi tayo ma-rapture. Pero pwede pa rin naman tayong maligtas. Kasi alam niyo na paano maligtas. Paano? Pagsisi sa kasalanan at magtiwala sa Panginoong Jesus. Sa krus ng Kalbaryo sa ginawa niya para sa iyo at para sa atin. Tayo manalangin.
Father, as we look forward to your word, sa mga pahayag mo na mga darating, mga pangitain mo, hindi magdulot ng takot, kundi bagkus magdulot ng encouragement to continue to abide, continue to cling, continue to trust, continue to worship, continue to serve the Lord only in our lives. So that we may be, sabi nga kahapon, lagi, are you rapture ready? No? Are you rapture ready? Yan ang tanong ng kahapon sa mga kababaihan na gawain namin kahapon. Kaya salamat sa pahayag na yan, Panginoon. We are rapture ready because we believe in Jesus as our Lord and Savior. And we have repented of our sins, O Lord. Glory to God. Glory to God. In Jesus' name. Amen. Amen. So yung fifth seal, no? When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the testimony which they held. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, until you judge and avenge our blood on those who dwell on earth. Kasi ito yung mga inabot, ito yung pinaka-modern martyrs. Yung mga martyr sa Panginoon. Kasi yung time na yan, talagang gera na yan ng good and evil, gera yan na false Christ and true Christ, gera na yan. Kaya yung nag-preach doon, pag inabot ka noon, sa generation na yon o sa time na yon, kasi na alam natin ito yung last generation na talaga ito. This will be the last generation. Ay, pag inabot ka naman sa time na yon, ng last generation na yan, ay pwede ka pumasok sa ganyan na hirap, kapighatian, gutom, hira, so and so forth. Mga peste, mga sakit. Pero, pwede ka tumawag sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas. At pag nangyari yon, buhay yon. Kaya sabi ako, minahal mo yung buhay mo, ay pwede kang mawalan lalo ng buhay. Pero di ba? Pero kung hindi mo mahalin ang buhay mo, para sa Panginoong Jesus, magkakaroon ka nito. Anong klaseng buhay? Buhay na walang hanggan. Kaya po, meron ako na daan sa Facebook. Kilala niya yung nagbablog tungkol sa mga sa gospel. Sumikat siya eh. At kumita siya right doon. Tapos may nag-interview sa kanya. Sir, yumaman kayo dahil sa pag-vlog niyo sa content niyo na pananampalataya mo kay Jesus. Anong masasabi mo sa tungkol ata sa mayayaman o sa treasure? Hindi. Tungkol sa treasure, masasabi ko, ako pinakamayaman. Sabi niya, kumita ba kayo ng milyon? Ay, hindi lang milyon, bilyon. Bilyon. Sabi, ay talaga po, oo, kasi ang hindi sa pera, kundi kayamanan sa langit. Kasi sa bawat pahayag ko, sinasabi ko, ay meron kang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Ako meron ako nun. Ang buhay na walang hanggan, walang makakabili nun. It is a priceless, kundi dugo lang ni Kristo ang ang nag-afford nun, dugo ni Kristo. Kaya ikaw, kung nanampalataya ka kay Kristo bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, papahiran ka niya ng dugo niya. At hindi ka dadaanan ng ni Hades, yung nangangabayo ng kamatayan niya, tilig. Kasi pagka hindi ka pa na born again, nakuha ka niya, hindi ka na makukuha sa kabila. Stolen ka na. Pero nakita mo naman, hindi talaga pumapatay talaga din siya. Pero sabi niya, di ba? Sabi ni Jesus, the devil came to kill, to steal, and to destroy. Pero pag yung kaluluwa, hindi niya mapapatay, di ba? Pero yung tao, hindi rin niya pwedeng patayin. Ang kinikill niya lang doon, ang pinapatay lang niya doon sa tao, yung pagkakataon na ma-born again. At pag namatay, physically, yun na. Kasi sabi ni Lord, di ba, hindi naman niya i-allow na gawin yung ng devil pagka hindi magagawa ng devil yun kapag hindi niya inalaw. Nalala niyo yung usapan nila ng God at saka ng devil.
Sabi niya, ano, pahirapan ko sa'yo. Tingnan mo kung tawagin ka pa. Sige, pahirapan mo, pero huwag mo papatayin. Pagka hindi niya inalaw, hindi niya talaga gagawin. Nakita niyo yung, pagka na yung pakita ni Jessica Solo nakaraan, pinicture niya yung pinelikula nila ngayon. Na totoo na possession ng devil. Tapos nung tinanong bakit daw sa palagay niya ng babae, ba't siya na-possess ng devil? Actually, nagsimula daw yon na makaramdam siya ng kakaiba. Nung magkaroon siya ng hatred. Nagkaroon siya ng hatred. Alam niyo yung hatred, more than hatred is bitterness. Yung talagang kapaitan dahil sa puot. Kasi naghiwala yung mother and father niya na nasaksihan niya para hindi niya matanggap. Nagkaroon siya ng hatred. Hindi naman sa talaga sa father and mother, kundi parang sa buhay. So dahil nagkaroon siya ng negative, ano talaga sa, uh, sabi nga ng mga psychic yan. Pero mga negative energy, pwede kang pasukan talaga. Siguro natutunan na rin nila yun along the way. No? Kaya yung pumasok sa kanya yung devil. Noong unang pakiramdam lang niya na parang may mga weird na nangyayari sa paligid niya na nagpapakita sa kanya kung ano. Later on, siya na yun. Nakita na lang siya ng kapatid niya, umangat siya sa ano, kama. Tapos hinihila siya. Nung hinila siya na ganyan, inaano siya, nakakatuwa nga yung portrayal nila doon di ba? Meron salita nga, sabi niya, sa pangalan ni Jesus, pinapalas niya na. Okay, yung, hindi ka, kung ano yung sinasabi ng pari, sabi ng David, we, portrayal lang nila yun. Kasi parang gano'n nga nangyari. Tapos, let us pray, let us pray. Gano'n. Pero actually, kapalayas din naman nila. Kasi tumino na siya eh. Tapos later on, nag-serve siya sa community ng Catholic church ng community. Parang sa charismatic or something. Parang gano'n. Mga singles for Christ o mga gano'n. Kasi kabataan, bata pa siya eh. Totoo. Totoo yung experience niya yun. Kasi may mga recorded sila ng mga pangyayari na recorded. Tapos yung pari doon, talagang kilabot na kilabot kasi bago pa lang siya pari. At first time niya magkaroon ng gano'n na exorcism. Kung ano-ano mga binabasa nila. Pero yung binabasa nila, magaling din doon sa mga verses. Wala kang kapangyarihan sa kanan, sa mga gano'n. Sa ano, gano'n. Binabasa niya yun. Yung binabasa niya, nginitin siya. Tapos alam mo na, yung Catholic way, mga gano'n, cross, gano'n. Pero palagay ko, ultimately, siyempre, dahil ginagamit nila yung pangalan ni Jesus at ini-invoke naman nila yung kapangyarihan ng Diyos, eh yun, eventually, yun talaga ang nagpalaya sa. Ang dami daw. Ano ba alam mo? Eh, madami kami. Parang nangyari kay Jesus, di ba? Tapos sabi niya, oh, sige, alis na kayo dyan. Sabi niya, pero doon ka pupunta sa baboy. O sige, punta sa baboy. Namatay lahat tuloy yung mga baboy. Pero pag namatay mga baboy, pulasan din sila. O, di na sila makabalik. Pero pag empty ka pa rin, sabi ng Bible, pag empty pa din yung katawan mo, babalikan nila yon. Pero kailangan lamanan mo yun, ha? Banal na espiritu. Kailangan manampalataya ka kay Jesus para malamanan siya ng banal na espiritu. Hindi na makabalik. Kasi may tao na. May persona na doon. Ay, meron na nauna. Kung hindi nakatayo lang, hindi na niya kayang gawin yun nung pupuntahan ka niya. Kasi habang wala ka, pag hindi ka talaga born again, ano talaga yung empty yun eh, empty space. Na pinupuno ng Holy Spirit kapag na-born again ka. Pag hindi, devil, spirito ng devil, pwedeng gawin niya yun. Kasi naman talagang, hindi ka daw niya natatandaan mga nangyayari sa kanya. Halos hindi niya masyadong natatandaan. Pero, natatakot daw siya pag may mga nakikita siya, may mga ano. Pero pag sumabi na sa kanya, hindi na niya natatandaan. Sobra. Grabe, no? Ang hirap talagang makapag-experience ng gano'n. Naalala niyo, may pinakita niyo, ewan ko kung saan ko nakita yun, kung palabas yun or something. Totoo, true story din. Yung parang pinalabas din niya kay Jessica. So, na gano'n sila,
tawag doon na spirit of the grass. Kaya huwag kayong maglalaro ng mga nag-entertain sa mga spirits, ha. Pati yung mga hula-hula, mga card na nanghuhula ng mga future, may mga involvement yan sa spirit of this world. Alam mo na, possess yung kasama nila. Naka-record kaya. Pag ganyan, no, gumana, sumakit ang ulo yun, sakit ang ulo ko, sakit ang ulo ko. Tapos biglang nawala ng malay. Tapos nung magsalita na, iba na yung boses. Nagtakbo nga siya. Ano nangyari? Pero sila, dahil kaibigan niya, ay, huwag natin iwan yung babae. Huwag natin iwan siya, no, huwag natin iwan. Hinakan sila. Hinahagi sila. Iba na yung boses. Talagang naanuhan. Tapos dinala nila sa Catholic Church, sa church. Buti yung ano doon, marunong din ng exorcism. So, huwag kayong maglalaro ng mga ano, mga hula-hula. Hula-hula hoop. Hula-hula. Yung hula. Yung nag-i-involve sa mga nag-deal with the spirits of this world. Yung mga panwerte, yung mga ang tawag dito, mga agimat, yung mga kung ano-ano nagbibigay ng powers, no? Huwag niyong i-desire yung power ng devil. I-desire niyo yung power ni Lord. This is the Holy Spirit of God. Kaya iba ang ano nun. Ang prutas nun is, ano, fruit of the Spirit. For the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, tenderness, and self-control. And against this, and with this, sabi niya, with this law, sabi niya, ano ba yung verse na yun? Nalimutan ko na tuloy yung bandang huli. And against this, there is no law. Parang gano'n. Yan. Against these things, there is no law. Walang kontra doon. Walang makakapasubali doon. Walang makakapasinungaling doon. Walang makakapagsabi ng baloktot yun. Ang ganda na natutunan natin sa GMRC ni Pastora. Ang GMRC ay godly manners and righteous conduct. Tama naman. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi kung good lang, minsan nagiging bad eh. Kailangan godly. Yun talaga pwede maging bad yun. Godly manners and righteous conduct. Praise the Lord. Ang dami. So, itong mga 6 ito yung mga na martyrs. Yung na martyr, yung napatay during the tribulation. Ang ganda ng special ang kanilang role sa heaven. Sila yung magsiserve night and day. Di ba sabi? Sabi dito, sa 5th seal para. Bibigyan sila, and a white robe was given to each of them, and it was said to them that they should rest a little while longer until both the number of their fellow servants, so pinapahinga muna sila ng time na yun. Sabi niya, who would be killed as they was completed. Pagka na-complete, mga kompleto na daw yung mga mapapatay sa panahon na yon, pamagitan ng pagsunod kay Kristo, pag napatay na yung lahat, yon ay makukompleto na sila. No? Sabi niya, yun yung mga na-martyr. Sabi niya, those who had been slain for the word of God and for the testimony which they have. So yun yung kinamatay nila for the word of God, pangangaral ng salita ng Diyos at yung patotoo na lagi nila pinanghahawakan. No? Yan yun. Kaya sabi niya, Lord, kailan ba? Kailan mo ba kami ipaghihigante? Sabi niya, hintay lang kayo dyan. Darating tayo dyan. Actually, yung tribulation, sa haba ng chapter ng tribulation, 7 years lang nakalaan ang Great Tribulation. Yung kalahati, parang maganda pa eh. Kasi nagpakitang gilas pa at nagpakitang ganda yung Antichrist. Sa kalahati, yun na, papakita na niya kung sino siya. I-exalt niya na yung sarili niya. Magpapahid na siya kung talaga anong gusto niya. At yung mga hindi susunod sa kanya, magpapatatak. Maglalagay ng ano man yung pangalan niya, ilalagay niya dito. Sa taon niyo o kaya sa
kamay nyo. Sabihin, sa kanya kayo. Pero kailangan may one condition and one requirement. Ano yun? Itatakwil mo sa bibig mo. Hindi ko alam kung pwede itakwil mo sa bibig mo, pero sa puso mo hindi mo itatakwil. Hindi ko alam kung pwede yun. Kasi sa oras na tinakwil mo, si Jesus bilang yung Mesiyas at Kristo at Panginoon ng iyong buhay, doon ka na, okay, approve. Pag hindi, ipaparenounce sa iyo, ipaparenounce sa iyo. Do you renounce Jesus as the Lord and Savior? Sabihin. Kasi pero dapat, ang ano kasi, ang objective ni Lord, di ba? Pagdating sa dulo, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Yun ang ayaw niya, ipaparenounce niya sa iyo. Pero kung papatuloy mo pa rin, Jesus is my Lord, Jesus is my Lord, Jesus is my Lord, patay ka lang. Kahit anong gawin mo. Pag sumasakit yung, kunyari, inuunti-unti ka ng, balat, binabalatan ka unti-unti. No? Sigaw ka lang. Sigaw ka lang ng sigaw. Jesus is my Lord, para mawala sa pansin mo yung sakit. Okay, tinutusok-tusok ka. Ang ganda, no? Hindi mo, na tinatakwil o nire-renounce si Jesus as your God. Kasi ano yun eh, kaya yung tawag dito na martyrs. No? Yun yung sixth seal, fifth seal. So yung sixth seal, I looked when he opened the sixth seal, and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and moon became like blood, and the stars of heaven fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it is shaken by a mighty wind. 14. Then the sky receded as a scroll, and when it is rolled up, and every mountain and island was moved out of its place, and the kings of the earth, the great men, the rich men, the commanders, the mighty men, every slave, and every free man, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of his wrath has come, and who is able to stand. Yung paparanas niya talaga yan. Ganyan kaanuhan sa mundo, sa heaven, magkaroon nata ng mga pagbagsak ng mga meters, yung mga gano'n-gano'n. Parang paparamdam nila talaga yun. Yun yung pang-anim. So yung martyrdom, tapos yung ganitong kaguluhan, sabi, sa sobrang takot nila, mas mabuti na daw natakpan sila ng bundok at mga island. Sabi dito, hid themselves in the caves and in the rocks of the mountain, and said to the mountains and rocks, fall on us. Sa amin ka na lang tumakit na, and hide us from the face of him who sits on the throne, and from the wrath of the Lamb. Pagka naibuhos na yung galit ng Diyos, yun, matatakot talaga, mga hari, mayayaman, wala talaga sisinuhin. Walang sisinuhin. Wala yung power mo. Wala yung Tesla mo. Ay, doon ka na sa Tesla magtago. Lahat talaga matatakot, nahintakot pag tinabot ng time na yun. Pero that was during the Great Tribulation Day. Kaya yun lahat mararanasan mo kapag naiwan ka sa rapture. Kaya tayo ba ay rapture ready? Do you have Jesus in your heart? Sabi niya, give your heart to Jesus. Diba? Give your heart to Jesus. Ano? Are you ready now to face Jesus? Are you ready now to face the Lord? Prepare to meet God. Yan. So, sa 7, andyan na yung katakan ng mga Hudyo. Yung time na yan, meron pa rin Hudyo na mabubuhay. Actually, madami ng Christian Jew. Madami ng Jewish Christian. At sabi ko nga sa inyo, kung mag-download kayo ng TLV version ng Bible, Hudyo po ang nag-invent o nag-found doon, nag-organize no, nag-establish no. Yung TLV
version of the Bible. Tree of Life version pa yan. At Hudyo po, Jewish Christian. At ang head niyan, babae na Jewish. Si Dana. At tinitingnan ko yung mga doctrines nila. Doctrines natin. Hindi ko pala nakikita kung doon sa side ng baptism ng Holy Spirit o yung merong speaking in tongues na interpretation. Kasi yung mga, hindi ko alam kung magiging Baptist side siya o mga Pentecostal side siya. Titignan naman natin kasi hindi ko pa siya talaga, magre-research pa ako. Pero nakita ko lahat talaga ng doctrine of salvation, doctrine ng tinanggap natin ay tanggap niya. So, pati yung mga teachings ng Torah, ng Tanakh, no? Yung buong scripture, admitted niya yun. Kaya sabi niya si Yeshua talaga yun, yung Mesias, yung Christ. Yeshua is the Messiah. Sila kasi, ang pangalan ni Jesus sa kanila is Yeshua. Yeshua. Kaya, sabi Yeshua, bless you, sabi niya, and Shalom Shabbat. Yeah. Peace be with you. Yun ang mga greetings ng mga Hudyo. Na talaga, alam nila, naintindihan nila yung pinanggalingan niya. Talagang sila, prepare ng Lord para sa pagdating ng Mesiyas at yan ay si Yeshua. Kaya tinanggap na nila yun. Yun mga Jewish Christian. Pero hindi pa lahat. And there will be a time na pag pumasok yung mga Hudyo na yan sa tribulation, at doon sila talaga maniniwala. Ay, totoo pala. Yung sinasabi natin mga kababayan natin, no? At magkakaroon ng selyohan, ng tatakan. Sila din tatatakan din. Laging may counter, laging ginagaya kasi ng devil yung ginagawa ni Lord. Kaya ito may tatakan dito. Sabi dito, after this I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. Then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth. Pinatigil niya na yung pag-devastate niya sa mundo, pinatigil na niya. The sea or the trees, till we have sealed. O yan, tigil muna, hanggat hindi natin natatatakan, until we have sealed the servants of our God on their foreheads. And I heard the number of those who were sealed, 144,000 of the tribes of the children of Israel were sealed. Tribo ni Juda, tribo ni Reuben, yun ang pangalan, tribo ni Gad, ni Asher, ni Naphtali, ni Manasseh, yung anak nito ni Joseph, Simeon, Levi, Isakar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Sino nawala dyan? Descubrin nyo. Kompleto ba? Totoo ba? Tignan mo muna, mamaya, sa pag-uwi mo, dun sa Genesis. Saan niya makikita yung anak ni Jacob sa Genesis? Yan, may tatakan. Tapos, hindi lang yan. Ito yung sinasabi ko na yung na-born again pagkatapos ng rapture. After these things I looked, and behold, a great multitude which no one could number, of all nations, tribes, peoples, and tongues, is standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands. Ayan, kita natin yung picture na ito ng mga naligtas at na-born again, no, na hindi Hudyo. So, yung mga Hudyo, meron din. Tapos yung mga hindi Hudyo, mga non-Jews, meron din, mga Gentiles, na born again. At nandun nga sila. Meron sila, parang yung sa pagpasok ni Jesus sa triumphal entry niya. May palaspas sila. Sabi niya, Hosanna! Hosanna! In the highest! Hosanna! Meron silang palaspas. Palaspas ba sabi diyan sa Tagalog?
Yan. Tapos sabi doon, and all the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and fell on their faces before the throne and worshiped God, saying, Amen. Blessing and glory and wisdom, thanksgiving, honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. So, yan ang nakita natin. Pray ng Diyos. Isa yan sa eksena sa langit. So, yan mangyari yan, pagka pumasok ka doon sa year of tribulation, tapos namatay ka doon, pero dahil na born again ka doon. Diyan, pupunta ka dyan sa langit, ikaw yung makikita dyan sa mga ano na yan. Diyan, ikaw, sila yan, mga na-martyrs, at saka yung mga na-born again. Nasama doon. From great multitude of Gentiles. Kaya yung Jew and Gentiles, walang kaibahan niya. Minsan sabi niya, hindi, ang blessed lang talaga yung Jew. Blessed kasi una silang pinili. Pero pinili sila para sa lahat ng humanity. Lahat ng nation, lahat ng tribo na sila yung gagamitin na magpakala ng mabuting balita o ng kaliwanagan o kaligtasan ni Kristo. Kaya, siyempre, parang Mary lang yan, di ba? Bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Isa lang naman kasi ang pwedeng magbuntis ng isang Mesiyas, di ba? Kasi isang Mesiyas lang eh. Although may S, Mesiyas. Sa Tagalog kasi Mesiyas. Pag sa English, Messiah. Walang S. Isa lang eh. Isa lang talaga tagapagligtas. At hindi na siya pwedeng ipanganak ulit. Para iligtas tayo, hindi na. Once and for all na yun. Once and for all time, for all people, for all generation, for all season. Nako, baka mantik eh, manakaw yung battery natin doon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ganda, di ba? So, are you rapture ready? Kailangan, any moment, Lord, patawarin mo ko sa aking magsalanan. Lagi tayong nag-a-ask ng forgiveness para tayo hindi magigitla. Lagi natin, alam natin na, Lord, salamat, pinatawad mo ako. Salamat, pinugasan mo ako. Banal na dugo ni Kristo. No? Yan. At walking in the light kayo. Living in the light, walking in the light. Walking in the Word of God. Walking in the light. Walking with Jesus. Walking with Jesus. Along ba yun? Dami ko nalilimutan. Pag-pray nyo nga ako, ano na ako, meron na akong dementia. Ano yung dementia? Dementia. Ano yun? Meron tatlong klase ng pagkakamalimutin eh, di ba? Yung, oo, yung pagkaulyanin. Ano ba sa English yun? Nasa English na. Tapos yung pangalawa, dementia. Yung pinaka-worst yung Alzheimer's. Yung parang utak natin lumiliit, kapupuya. Kasi madalas ang magpuyat, oh Lord, forgive me. Ito lang, may kasalanan ako sa sarili ko. Pag madalas ako magpuyat, yung ulo ko lumiliit, kaya malilimutin ka. Ano, matulog ng maayos, 7 to 8 hours, 6 to 8 hours. Before 10 o'clock, oo, para dadaluyan ulit ng dugo, para tutubo ulit yung mga cells, brain cells. Yung mga alas 12 na. Kaya mga tulalay, di ba yung mga bata ngayon, mga tulalay? Kinakausap mo. Bago pumasok yung sinasabi mo. Ang tagal. Di ba? Kasi puyat lagi. Yan ang style ng devil yan. Para sa mga kabataan. Kasi sabi nga ni Rizal, na dapat daw hindi pinaalam ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, ang gagawin ng devil, sisirain niya yung kabataan. Para yung generation, masira na. Kasi narinig eh. Dapat di mo pala papaalam. O kaya, ikaw try natin sa panalangin. Lagi natin dalhin ang mga kabataan sa panalangin.
Lagi natin i-rebuke yung mga work ng devil sa life nila. Lagi natin i-claim, Lord, reclaim the soul of these children for you, Jesus. No? Inangkin namin para sa inyo, Jesus, ang mga kaluluwa ng mga kabataan na yan. Yeah. Kasi kala nila, okay, okay lang. Hindi nila alam. May responsibilidad silang pwedeng, meron silang accountability na pwedeng harapin. Kasalanan nila, kasalanan nila. Hindi nila pwede sabihin, kasalanan ng nanay ko, kasalanan ng lolo ko, ng lola ko, kasalanan. Hindi po. Yung kasalanan nila, pag sila ay meron ng kaisipan na tama, nasa tamang isip na sila, nagsisimula yung usually 12 pataas, ay meron na silang sense of responsibility. Meron na silang sense of accountability. Meron na silang sense of right and wrong. Meron na siyang dapat ganyan. Dapat alam na nila tama at mali. Sumamili na sila sa Diyos o hindi sa Diyos. Pero pray ng Panginoon, kung makilala mo ang Panginoon ng early stage, no? Eventually, unti-unti, nandun ka pa rin sa path ng Lord. Hanggang sa mag-totally commit ka. Pero yung mga walang naririnig ng mga kabataan tungkol sa Panginoong Hesus, Panginoong Diyos, sa tao na ang tao ay namuhay o pinanganak sa kasalanan, o parang nila yung hindi nila malalaman yung hindi nila wala silang idea nun. So kaya kailangan merong nagtuturo ng sasabi sa mga bata. No? At meron naman silang inherent na pagtanggap din sa spiritual truths. Yun naman din, hindi din naman inalis ng Diyos yun. Andun din lang yun. Kaya lang, kailangan yun mabuhay. Mabuhay na din yun. Ipanganak. Andyan yan. Pero yung awareness niya, sabi niya, alam niyo naman, kung titignan mo lang ang langit, diba, na merong makapangyarihan Diyos. So, meron yan inherent na knowledge about God. Yun nga lang, kailangan pa rin ipakilala, ipahayag, ituro, ipaliwanag, at lalong i-confirm, at kailangan mabuhay na din yun para mabuksan sa spiritual world ang kanyang kaluluwa. Kasi yung kaluluwa niya, patay eh. Di ba? So, kailangan mag-born again. Pag nagkaroon lalo siya, para lalong mabuhay yung desire to know God, to serve God, to love God, to appreciate God. Yan. Praise the Lord. So, maganda talaga ang yung mga Sunday school, saka ng mga bata, at saka BBBS, yan, maganda. Meron sila mga awareness. May mga learning sila. Na, ito pa pala ni Diyos. May feast pag dito. Minsan pag kausap ko ng mga ganyan mga kapsina ko, talaga mararamdaman mo tayo yung pagka mangmang, yung pagka inosente sa kaligtasan, di ba? Di nila alam meaning yung ginawa ni Jesus. Di nila alam meaning yung Semana Santa, hindi nila alam meaning yung Christmas, hindi nila alam meaning yun. Kung ano yung impact dapat yun sa tao, sa kaluluwa ng tao. Hindi nila alam yun. Kala nila, okay, Christmas, masaya ang tao. Love, love, love. Hindi nila alam yung katubusan. Hindi nila alam makasalanan sila. At kailangan silang tubusin. Dito mo, kailangan pa tayong tubusin. Hindi lang love, love, love ang Christmas. Hindi lang yun. It is, repent and faith. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So siguro, basahin naman natin yung chapter 8 naman. Kasama pa rin yan yung sa mga, yan yung ikapitong selyo. Parang yan parang merong break. May break na ganyan. O yung pagbukas sa ikapitong selyo, sa ikapitong selyo, merong 7 trompeta. Parang gano'n. No? Sabi niya, when he opened the 7th seal, there was silence in heaven. Yan, parang nanahimik. For about half an hour.
Hindi natin alam kung gaano katagal yung hapanar. I-research natin. And I saw the seven angels who stand before God, and to them were given seven trumpets. Yun pala. Ito sa seven seals, nung binuksan yun, yung anghel doon, binigyan ng 7 trumpeta. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar, and he was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Ang ganda nito, no? Kasama daw yung mga dalangin natin. Kasama yung mga panalangin ng mga santo o yung mga pananampalataya sa pag-alay ng insenso. Yan. At sa kanya, insenso yung mga panalangin, which was before the throne. And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Sabi nga ng Proverbs, the prayer of the wicked is an abomination to the Lord. Yung panalangin ng hindi mananampalataya, nakakasok ka sa Diyos. Pero yung pasalamat niya, yun yung mabangong samyo. Pasalamat ng mga matuwid ay mabangong samyo sa kanyang harapan. Yung panalangin pa lang, yung panalangin ng mga matuwid ay mabangong samyo sa kanyang harapan. Yan. And then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth, and there were noises. Grabe, no? Yung abo na yun, nagbigay ng ng kaguluhan sa mundo. And thunderings, lightnings, and an earthquake. So the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound. Nung ginano na yung abo ng mga panalangin ng incense, at may ng panalangin at may mga insenso, no? Yung pagtunog ng trompeta, ng 7 trompeta. So, yun ang ating pag-aaralan o pagmuni-munihan next Sunday. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. So, yan yung mga senaryo sa mundo, sa heaven and earth sa time ng tribulation time o great tribulation. At sinasabi nila, sa nasabi ng mga scholars, 7 years lang yan sa mundo. Pero sabi nga niya, kung hindi pinaiksi ng Lord, pati yung mga elect niya, yung mga Hudyo na tinatakan niya, na ilang 12,000, ay hindi maliligtas. Bakit? Bibigay sila sa pressure ng Antichrist. Pero kung hindi sila bumigay sa pressure ni Antichrist, isa sila dyan sa matatatakan at maliligtas. Papuntang kalangitan. Yan. Okay. Tapos mayroon pa rin mangyayari. May mangyayari pa rin. Dami pa rin mangyayari. In another 3 years lang siguro na yan. Kasi 3.5 years na lang. May madami na naman mangyayari. Ito yung sa gitna, 7 seal. Sa dulo niyan, merong 7 bowls. Sa 7 trumpet, pagka nasound na yung 7 trumpet, yan, may kaibahan na rin na naman yan. Sabi ko, then the 7th angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Baka yun yung pagdating ng millennium sa dulo, no? Ng 7 trumpets. Pero bago pa yun, may 7 bowls pa. Meron parang break dito eh. Yan. So, kung ano man yan, yung judgments. Preparation for the bowl judgment. Meron pang 7 bowls. So, bago pa yung final
final battle, no, ng Armageddon ay meron pang 7 bowls ng mga mangkok ng wrath of God. 7 bowls. Yan. Basahin nyo hanggang 16. Okay? Praise the Lord. Sana, yun mga senaryo ko lang. Nung una, nung binabasa na ko to, parang hindi ko ma-imagine, ganun ba yung mangyari? Yung pala nakapaloob lang yun doon sa 7 years of great tribulation. Kaya kung ano man yung mangyayari doon, hindi na natin maranasan yun. Dahil ni-rapture tayo ni Lord. At alam naman natin mayroong picture ng rapture, di ba? Sino? Si Enoch, si Elijah. Sino pa may mga picture may picture ng rapture eh. Ayan, si Jesus, di ba? Nung umakyat siya sa puntang langit. Yan. Yan yung mga picture ng rapture. Kaya totoo yan. Pinakita na ni Lord sa atin yan. Na bigla ka nilang mawawala. Sabi niya si Enoch daw, hinanap na, hindi na makita. Kasi kinuha na siya ni Lord. Pero yung mga anak ni Juda, mga lahi ni Juda na mga 3 lalaki, sabi doon na, lahi ba ni Juda yun? Sorry, mamaya i-research ko. Eh, sabi doon, pinatay ni Lord. Merong kinuha ni Lord, may pinatay si Lord. So, magkaibang bagay yun. Ano gusto mo? Kuhain ka ni Lord o patayin ka ni Lord? Kaya minsan pag sasabihin na, sana kunin ka na ni Lord, di ba, pagka yung tuksuhan. Ayun, bait-bait mo naman, sana kunin ka na Lord. Ay, wag naman, sabi ko naman, buti kung kukunin ka ni Lord. Eh, kung pinatay ka lang. Magkaiba po yun. Salang natin, we must be rapture ready. You have accepted once and for all in your life, Jesus in your life. Alam niyo naman yun, kayo makakalam kung talagang, Lord, tinanggap kita sa buhay ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Praise the Lord. So tayo manalangin. Hallelujah. Purihin ka, manaming Diyos. Madaming mga pangitain. Kung siguro kami ang nakakita nito, katulad din ni Juan, ay hinang-hina, manghang-mangha. Para siya yung napapagod, para siya yung na-i-stress, para siya yung Panginoon na naapektuhan kahit na vision lang yan, vision of the future. Kasi sa sobra naman na mga pangitain na yan, yan, katulad ng earthquake na yan. Mahintindi po yan, no? Halos kapag ka naparanas mo yan, parang sabihin mo na lang takpan na lang ako, Lord, ng mga bundok na yan. Kaya, pakalinisin nyo ang mga anak ninyo, Ama. Kami, hindi kami perfect. At di naman yung hinahanap ang perfection. Kailangan lang yung faith in you, Lord Jesus. At patuloy lang, Panginoon, na palinis sa inyo, magpa-correct sa inyo, magpatawid sa inyo, magpaayos ng buhay sa inyo. Yun ang mahalaga. Our surrendered life to you, Father. Hindi nyo rin naman to ini-instant na ginagawa sa buhay namin because you are teaching us in your own way. Meron kang kaparaanan sa pagtuturo sa amin sa lahat ng bagay. Minsan di namin alam ang gagawin namin, pero meron kang paraan. You always make a way for your people, for your children, Lord God. Hallelujah. Kaya salamat po. Patuloy niya nga po kaming gawing rapture ready. Lord, sabi niya, come Lord Jesus. Maranatha, come Lord Jesus. Siguro kung minsan nasa higaan kami, pwede yan ang aming prayer. Habang kami gustong matulog, sabihin namin, come Lord Jesus, or let your kingdom come, or sabihin natin, yeah, let your will be done na sa aming buhay. Yan ang aming mga prayers. Thank you. Thank you, Jesus, na mayroon kang pangako na you will save us from this trap. Sa mga nanampalataya, sabi niyo, hinusgahan niyo na yung mga hindi nanampalataya. At yung mga nanampalataya ay iniligtas niyo na sa galit ng Diyos. At lahat na ito na pinagmamasdan namin ng pagbubuhos ng galit ng Diyos sa mundo na ito ay ayaw niyo na maranasan
ng iyong mga anak, sapagkat niligtas niyo na kami. We have been saved from the wrath of God. Thank you. Thank you for saving us from your wrath through Jesus our Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang umaga sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo magbigay at magandog sa Panginoon. Ay manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa bagay nito, Panginoon, sa nakitang mensahe mo sa amin, Panginoon. Patuloy pa lang basahin ng pahayag, Panginoon, hanggang matapos po ito, O Lord. Tanda mo kami sa mga bagay, Panginoon, na nais mo ipagawa sa amin, O God. Hallelujah. At salamat, Panginoon, sa kalakasan at pagkakalob mo sa amin, Lord. Patuloy namin tinataas ang aming kaloob at handog, Panginoon. Pagpasan niyo po ito, Panginoon, para sa inyong iglesia, O God. Salamat sa mga baga, sa mga magbigay, Panginoon, mag-abot, Panginoon, para sa iglesia ito, Panginoon. Hallelujah. Para sa ikalalagoy, ikalalaganap ng inyong iglesia, O God. Purihin ka, O Lord. Purihin ka. Salamat sa mga bata, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga may trabaho. Salamat din sa mga walang trabaho, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang great provider sa lahat, Lord. Thank you po. Purihin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah. Ay po ba ay nakapagbibigay na sa ating Diyos? Glory to God. Okay. So, tayo po ay dumulog sa pastoral prayer. Tayo manalangin. Thank you, Jesus. Looking at the world today. So, it is so chaotic, so worryful of activities and worryful of events. Nakakapag-worry, nakakapag-bagabag, nakakapag-isip kung anong meron ng bukas, pero lahat ng yan, patuloy lang namin tinataas sa inyo. Thank you, Father. We continue to entrust the generation of this world today, yung mga kabataan, yung mga masyado nang involved sa online activities, madami na masyadong involvement and na-hook na sa mga gadget, na-hook na sa internet, na-hook na sa mga information na hindi ganun totoo, na-hook na kung ano-ano Panginoon, ang mga teaching and learnings, na-hook na sa sinasabi nilang open-mindedness, na baluktot, na-hook na sila sa mga bagay na kasinungalingan. Kaya we can only hope in the Lord. We can only do
is to trust you, is to call on you, Lord, is to look on you, Father. Wala na kami magagawa kundi magtiwala sa inyo, Panginoon. At kami ay manindigan din naman sa tama at totohanan ng iyong salita. Kaya palangin namin sa aming mga anak, mga bata namin, Panginoon, panalangin namin ng Diyos. Lukuban mo sila ng kaliwanagan mo. Huwag mong i-allow ang kadiliman na yun ang kanilang paniwalaan. Sa pangalan ni Jesus, we rebuke the work of darkness and the devil in the lives of this generation, Father in heaven. Lord, redeem this youth, Lord. Redeem this generation. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Nawa, Panginoon, makarating ang kaligtasan sa bawat mga kabataan ngayon. Magkaroon sila ng awareness, magkaroon sila ng curiosity about the truth, about heaven, about light, about God, about the Bible. Magkaroon sila, Diyos, ng interest. Magkaroon sila ng mag-grow ang kanilang mga interest and curiosity and desire and love sa truth of your word. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. At yung aming mga pangailangan, Lord, ay ikaw na bahala, Panginoon. Mag-dispense sa mga yan. Salamat. We just leave it on your feet, the Lord Jesus. Iwanan namin sa trono, sa paanan ng trono na yung biyaya. And we claim the grace, we claim the mercy, we claim the provision, the healing, the miracles. We claim your hands over our needs, O Father in heaven. At kung ano man nangyayari sa aming bansa, Panginoon, patuloy lang ito itinataas. Nawa patuloy ang katotohanan na manaig, ang katuwiran manaig, ang iyong pagkilos manaig. Oh, continue to intervene. Oh, Father, in our society, in our government, in our local community, continue to intervene. Be merciful upon us, Father in heaven. In the mighty name of Jesus. Salamat sa patuloy ng pagkilos. O Diyos, ang ginagawa mo para maging maganda, maayos ang aming pamumuhay sa magitan sa mga edukasyon, sa hospitalization, at sa lahat ng mga basic needs ng pamilya at ng tao, ng nanay at ng tatay, Lord, nawa ma-establish ito, Panginoon, sa inyong tulong, sa inyong intervention, sa inyong biyaya at habang, sa inyong kapangyarihan, Father in heaven. Mangusap kayo, kumilos kayo, Diyos, sa mga tao na mga gagamitin mo. Sa pangalan ni Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hindi pa namin alam kung ilang taon pa, Panginoon, pero mahaba talaga ang 1,000 taon. At kami naman hanggang mas mababa lang sa 100 taon ang aming mga pamumuhay. Kaya yung mga sunod na mga lalaki at tatanda, we lift them up to you, Father. I pray na magampanan pa namin ang patuloy na pagpayo, pangangaral, pagtuturo sa kanila ng inyong salita, ng inyong katotohanan, at ng inyong plano at inyong mga layunin sa bawat isa. Thank you, Jesus. Sabi nga, Panginoon, kung hindi ginampanan, hindi nangyari, hindi mo tinatak kay Eva ang kaligtasan, hindi mangyayari yun. Pero mula noon hanggang ngayon, ang iyong plano ay patuloy naman na nakikita at natutupad. Sapagkat ikaw ang dakilat makapangyarihang Diyos sa lahat. Kaya matupad nawa ang iyong layunin at plano sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Tapos natin tingumay, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama, si Yahweh. Ama ng aming Panginoong Isus at tagapagligtas na si Yeshua, Jesus, na Kristo at Mesiyas, at sa banal na Espiritu na inyong kapangyarihan na binigay at ginawa at pinatira mo sa amin para magawa kami ng kakayanan na makapanguhay maglingkod sa inyo sa tunay na Diyos
Hallelujah. Basbasan niyo nga kami, Panginoon, ng iyong presensya, pag-ibig, at anyong kapangyarihan. Hallelujah. Pagpalaan niyo kami, ngayon at magkailanman. Amen and amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord at magandang tanghali.